Hi, dear teachers! Ito na po ang ating PMES COT para sa Quarter 4, Kinder Week 5, Day 5. So, ang ating mensahe ay reduce, reuse, recycle. Kasama, kagaya lang din to ng nasa Day 4, kaya almost the same to. Pero may binago rin ako dito. At saka iba po yung ating springboard dito eh. Sa Day 4, story. Sa Day 5 po, mayroon tayong dalawang video na galing sa YouTube. Ayan, so kasama na yung ating ayan, yung ating alituntunin sa loob ng paaralan, sa pakikinig, balik-aral. Ayan, ito ay itatar papel nyo po. Meron po tayong kasama dyan na another PowerPoint para po sa ating tar papel. So, yung ating motivation. So, yan, ipiprint nyo yan. Tapos, idikit nyo sa, malaki i-print nyo po idikit nyo yan sa isang totoong basurahan. Siyempre, dapat malinis. Tapos, sa loob nun ay mayroong mga materials na pwede nating i-reduce, reuse, and recycle. Ayan. And, ayan. Activity natin. So, yung ating e-games. Mamaya, pakita ko yung e-games natin. Tapos, analysis natin. Ayan. May mga tanong dyan. So, doon sa analysis natin, tatakbo yan doon sa ating springboard, doon sa ating motivation na ginamit sa e-games. So, ayan. Ito yung sinasabi ko. May dalawa siyang video. Sinama ko na rin po sa Drive para hindi na kayo mag-redirect sa YouTube channel na yan, sa YouTube na yan para kahit wala kayong internet sa classroom ay mapapanood natin sa bata. Nandiyan na din po sa Drive. Okay, so ayan yung ating mensahe. So yung iba dito mga ma'am ay wala doon sa ating lesson exemplar. Dinadagdag ko lang kung ano yung mga necessary na dapat ay mai-discuss natin. Ayan, so eto, nilagay ko po yung some clip na galing dun sa ating YouTube channel ng DepEd TV at paggamit ng mga bagay. So, diniscuss ko dito yung reduce, reuse, recycle. So, kung ayaw nyo yan, pwede naman din yung bagay na maaari pang pakinabangan pakilala nyo naman si Teacher Arlene. Ayan. Tapos, ito ay, ayan, dinefine natin kung ano ibig sabihin ng reuse, recycle, and repurpose. Tapos, meron siyang mga samples. Ayan, yung mga katanungan natin. Ayan, ayan, ayan. Abstraction natin. Yung ating application, yung ating group activity. So, as usual, meron tayong tar papel para dyan. Yung ating evaluation, tar papel din. And also, para sa individual sheet, para sa mga bata. So, hanggang dito lang yan sa evaluation. Pero sinama ko pa rin dito ang iba pang activities na kasama dun sa day 5 na lesson. Pero tayo, di ba, kapag COT, pag COT lang ay it's either circle time 1 or circle time 2 yung ating i-discuss. So, ayan, sinama ko na lang din. May bonus kayo. Para meron na kayong ituturo sa buong maghapon. Ayan, tapos ito yung ating e-game. Ito naman po yung ating e-game. Ayan, pakita ko po kung paano gamitin. Ayan, so ito, game, reuse, recycle, repurpose. Are you ready? Let's start! Ayan. Pag namali po kayo ng pindot dito, usually bumabalik siya dito sa 1, ha? Kaya dapat sakto. So, ito kagaya nito sa number 1, dito sa number 1. Yan. So, ay, nasa instruction natin. So, ang sabi sa instruction, napindot na natin yung start. Ay, ayun. May mali akong hyperlink. Okay, sandali. Ayusin lang natin yung hyperlink nito. May talaga yung ida-dry run para kita natin kung saan ako nagkakamali. Ayan. So, dapat dito ako sa slide 2. Ayun. Okay. Ulitin natin. Okay, start. Yan. Panuto, ano ang maaaring gawin sa mga kagamitan sa bawat bilang upang mapakinabangan muli o di masayang? Pindutin ang letra ng tamang sagot. So, nakita niyo ito arrow na nagalaw yan. Dapat yung sa arrow yan. So, number 1. Ayan. So, ito ba ay paano natin i-recycle, i-reuse, o i-repurpose? So, A ba o B? So, tamang sagot ay for every correct answer po, dito po ang landing page niya. So, balik tayo. Papakita ko po lahat ng hyperlink para makita nyo kung talagang gumagana. So, sa A, yan. So, yan ang magiging landing page niya.
Okay, gumagana ha, yung hyperlink. Number 2. Okay, dyan sa lata, anong pwedeng gawin natin dyan? Ano yan nagpapakita ng reuse? A ba or B? So, tama sagot ay A. Ayan, tapos, doon naman sa maling sagot na natin. So, letter B. Ayan, landing page sa kada mali. Okay, next. Number 2. Nagana yung hyperlink ha. Number 3 na tayo. Maliit na yung damit para sa kanya. Anong dapat gawin niya? Itapon niya ba o ibigay sa batang mas maliit sa kanya? So, A, mali. So, balik. Ano number na ba natin? Number 2. Nalilimutan ko. Okay, so ibibigay sa bata. Sa kapatid, sa kaibigan, sa kaklase, sa kalaro pwede. Okay, next. Ano number na natin? Number 4. Ayan. So, itong newspaper, anong dapat gawin? Paano natin mare-recycle? A or B? Okay, ang tamang sagot. Okay, pag mali, number 4. Ayan ha, nagana lahat ng hyperlink. O, itapon lang. So, mali, makakadagdag yan sa basura. So, number 5 na tayo. Okay, anong dapat gawin? Aalis nang hindi nagpatay ng ilaw or patayin muna bago umalis. So, tingnan natin ang A. Mali. Balik tayo sa 5. Okay, anong dapat gawin? So, syempre, i-turn off. So, balik tayo. Ngayon, natapos na nila yung challenge. Pindutin natin itong well done! Yay! Thank you for playing! See you again! Ayan. O, diba? Ang ganda ng ating e-game. Ayan. The use of ICT. Hayaan natin bata po ang pumindot ha. So, kailangan natin ng mouse. Okay. Para doon naman sa mga school na alam naman natin na nasa remote area, pwede siguro i-print nyo na lang tapos kamay na lang ang pipindot. Pwede naman yun. Pwede natin gawa ng paraan. We can still use our traditional teaching materials kung talagang wala tayong pag-isudan. Tayo sa tar papel. Okay, nakalagay dyan. Long bond paper and tar papel. So, ito yung ating title page. Gupitin nyo lang sa gitna. Idikit. Yan, lagyan natin sa taas ng board. Okay, balik-aral. Pwede rin natin ito i-tar papel. May instruction naman po dyan kung ilang pages gusto nyo. Kung 4 o kung 9 pages. Depende sa inyo yan. Okay, yan. So, sa motivation, yun yung ating, yung mascot. Okay, sa group 1, ayan, i-tar papel nyo rin. Sa group 4, dito manggagaling yung mga pictures. Etong mga pictures na to ay pwedeng long bond paper na lang. Isang long bond paper per print neto. Tapos, ito, ayan, yan yung ididikit natin sa trash can. Gawin nyo rin siyang tar papel. Tapos, ito naman yung ating evaluation. So, pwedeng gumawa rin kayo ng isang tar papel para naka-display sa board. Mas kita nila. Mas madali natin mapaliwanag. So, ayan. Tapos, okay na tayo sa e-game. Yung ating lesson plan na naka-align na po yan sa PMES COI. Ayan. Kompleto yan. So, dalawang part ito. Isang English, isang Tagalog. Yung iba kasi ay kailangan daw English. Iba naman kailangan daw Tagalog. So, ginawa ko ng dalawa. Ayan. So, ayan. Tapos, nandiyan na lahat. Yung ating English version, ito naman sa ilalim. Then, after the English version, ito na yung COI alignment. Ayan, meron tayong COI alignment. Kompleto yan ha, 1 to 9. Kaya pwede ito sa empty, pwede sa teacher 1 to 3. Estudyante. Ayan, alam niyo, iniisip ko na ako yung nagde-demo. Kaya talagang ginawa ko yan mula sa puso. So, pa-feedback naman po. Yun lang. Bye-bye! Happy teaching everyone. 100 plus lang yan ha. Huwag na po tumawad. Napakamura na po niyan. Ayan. Yun lang po. Bye-bye! Good luck po sa inyong COT. Love you, Mwa Chup Chup!